Si Pablo ay panganay na anak ng mag-asawang magsasaka. At dahil sa hirap ng buhay nila sa probinsya, ay nakapagdesisyon siyang lumuwas ng Maynila. Dala ang isang pirasong tinapay at tubig sa biyahe, naglakas loob siyang makipagsapalaran para maiahon sa kahirapan ng kanyang pamilya. Ilang oras din ang naging biyahe niya bago makarating sa bahay ng kanyang tiyuhin. Pagkababa pa lang niya ng bus, parang gusto na niyang humiga at matulog dahil sa pagod. Hindi kasi sanay na bumiyahe ng malayo, kaya ganoon na lang ang naramdaman niya. Pagkarating niya sa bahay ng tiyuhin, ay maayos naman siyang sinalubong nito. Chong, nandito na po ako. Oh, nandiyan ka na pala, iho. Halika, pasok ka, pasok. Salamat po, Chong. Maano po? Oh, kumusta naman ang biyahe? Hay, ang layo po pala dito, no? Pero sa wakas, nandito na din po ako sa Maynila. Malayo talagang Maynila sa probinsya ninyo, iho. Mabuti pa, magmerienda ka muna bago magpahinga. Halika dito, sa mesa. Salamat po, Chong. Nako, maliit na bagay lang yan. Basta ba't matino ka lang dito, ay walang problema. Sabi naman sa akin ni Ruben, mabait na bata ka daw. Ito talaga si tatay, oh. Pero totoo naman po, Chong, mabait naman po ako. Halata namang magandang pagpapalaki sa'yo nila, Ruben. Bata ka pa lang nung huli kong punta sa inyo. At kita ko kung paano mo tinutulungan sa gawaing bahay ang nanay mo. Siyempre naman po, Chong, hindi ko naman po pwedeng pabayaan na lang si nanay. Lalo na't pagod na pagod si tatay sa buong araw na pag-aararo. Tama ka dyan. Ang hirap talaga ng buhay magsasaka. Kaya nga pinili ko dito sa Maynila para umangat ang buhay ko. Si Ruben kasi mahina ang loob. Buti na lang may anak siya na katulad mo. Oo nga po, Chong. Ang swerte na nila sa akin, oh. Oo, iho. Oo siya, kumain ka na dyan. Pagkatapos mo, ihahatid na kita sa magiging kwarto mo. Agad na naupo si Pablo sa mesa nang inihain ni Nardo ang simpleng merienda. Kanin, itlog at ilang piraso ng pritong baboy. Hindi man marangya, sapat na ito para mapawi ang gutom na dala niya mula sa mahabang biyahe. Huminga siya ng malalim at bahagyang ngumiti. Ramdam ang init ng tahanan sa simpleng pagkain at mahinahong pagtanggap ng tiyuhin. Ang sarap po pala nito, Chong. Simple lang yan, iho. Basta busog ka at maayos ang katawan mo. Ayos na. Ang importante, hindi ka magugutom sa unang araw mo rito. Habang kumakain, nagkwentuhan sila tungkol sa mga alaala sa probinsya. Kung paano tumutulong si Pablo sa bukid, sa bahay, at kung gaano kasaya noon kahit simple lang ang buhay nila. Ramdam ni Pablo ang init at kapanatagan sa bawat kwento ni Nardo, na nagdala sa kanya ng pakiramdam na hindi siya nag-iisa sa bagong lungsod. Tapusin mo na yan, iho. Ihahatid na kita sa magiging kwarto mo. Opo, Chong. Dinala siya ni Nardo sa maliit ngunit maayos na kwarto. May kama na malambot ang kumot, aparador at maliit na lamesa sa gilid. Humiga si Pablo at ramdam agad ang pagod na kumapit sa bawat galaw ng katawan niya. Eto na ang kwarto mo. Dito ka muna magpapahinga. Alam kong pagod ka sa biyahe, kaya matulog ka ng mahimbing. Maraming salamat po, Chong. Hindi nagtagal, tulog na si Pablo. Sa unang pagkakataon sa Maynila, dala niya ang halo ng kaba at pananabik sa bagong yugto ng buhay. Punong-puno ng pangarap, pagsubok at responsibilidad para sa pamilya. Kinagabihan, ginising siya ng aroma ng hapunan. Bagaman antok pa, bumangon siya nang tawagin siya ng kanyang tiyuhin. Dahil nahihiya din siya. Habang kumakain, tahimik nilang pinag-uusapan ni Nardo ang mga plano. Kung paano magsisimula si Pablo sa lungsod at makakahanap ng trabaho para makatulong sa pamilya. Chong, bukas po, aalis na po ko para maghanap ng trabaho. Tama yan, iho. Mag-ingat ka lang, ah. Alam kong kaya mo yan.
Kung may kailangan ka, nandito lang ako. Ngumiti si Pablo. Ramdam ang suporta at tiwala ni Nardo. Nang matapos ang hapunan, nagpaalam na sila sa isa't isa. Kinabukasan, maagang nagising si Pablo at nagtungo sa banyo para maligo at nagbihis na. Pagpunta niya sa sala, nakita naman niya ang kanyang tiyuhin na halatang kakarating lang galing sa pag-jogging. Magandang umaga po, Chong. Oh, nag-almusal ka na ba, iho? May kape dyan na tinapay na nakahanda sa mesa. Mag-aalmusal pa lang po, Chong. Sabay na ho tayo. Sige, iho. Umupo sila sa mesa at sabay kumain ng mainit na tinapay habang umiinom ng kape. Iho, ubusin mo yan ha. Kapag busog ka, mas maayos ang pag-iisip mo sa mga bagay-bagay. Opo, Chong. Salamat po. Nang matapos ang kanilang almusal, nag-ayos si Pablo ng kanyang damit. Inayos ang buhok at humarap kay Nardo na may hawak na maliit na bag. Ramdam niya ang kaba, pero kasama rin ang determinasyon na hindi siya mabibigo. Chong, aalis na po ako para maghanap ng trabaho. Sige, iho, mag-ingat ka sa daan. Tandaan mo, huwag basta-basta tatanggap ng trabaho kung hindi ka naman sigurado. Kung may kailangan ka, tumawag ka lang bumalik dito. Opo, Chong, gagawin ko po. Lumabas si Pablo sa bahay. Huminga ng malalim sa sariwang hangin ng umaga. Ang mga kalsada ng Maynila ay puno ng ingay, busina, tao at sari-saring tindahan. Pero sa kabila ng gulo, ramdam niya ang kalayaan kahit na may halong takot at pangamba. Habang naglalakad, tinanong niya ang bawat kainan na kanyang nadadaanan. Kuya, tumatanggap pa kayo ng trabahador dito? Madalas siyang sinasagot na kailangan ng diploma at bawat sagot ay bahagyang bumabalot sa kanya ng panghihina. Hindi siya nakagraduate ng high school kaya alam niyang mahirap ang simula. Ngunit hindi siya sumuko. Nagpatuloy siya sa pagtatanong. Lakad-lakad sa init ng araw. Humihinga ng malalim at pinipilit panatilihin ang ngiti kahit sa kabila ng pagod at pag-aalinlangan. Sa bawat kainan, bawat tindahan, bawat taong nakikita niya, natutunan niyang unti-unting kilalanin ang lungsod at ang sarili niyang kakayahan. Kailangan kong magtiyaga. Kailangan kong makahanap ng trabaho. Para sa pamilya at para sa sarili ko. Sa huling bahagi ng umaga, nakarating siya sa isang maliit na karinderya sa gilid ng kalsada. Nakita niya ang may-ari na abala sa pag-aayos ng mga plato. Naglakas loob siyang lumapit dito. Magandang umaga po. May hiring po ba kayo dito? Bahagyang napalingon ang may-ari ng karinderya. Isang babaeng nasa edad 50 at bilugan ng muka. Nakasuot ito ng lumang apron na may tatak na Nena's Eatery. At hawak pa ang basang pamunas habang pinupunasan ng mesa. Ay naku iho, kung trabaho ang hanap mo, wala na akong maibibigay. Puno na kasi dito sa karinderya ko. Yung dalawang katulong ko nga, halos wala nang ginagawa sa tumal ng tinda ko ngayon. Bahagyang yumuko si Pablo. Marahang kumamot sa batok at pilit nang ngumiti. Kahit ramdam ang bigat sa dibdib. Hindi na niya mabilang kung ilang beses na siyang tinanggihan mula pa kaninang umaga. Ganun po ba, Manang? Sayang naman po. Baka po sakaling may kakilala kayo na nag-aalok ng trabaho. Kahit anong klase po, basta marangal. Napahinto si Manang Nena at pinagmasdan siya. Kita sa mukha ni Pablo ang pagod at determinasyon. Ang pawis na bumabakat sa kanyang damit at ang bahagyang nangingitim na mga palad, tanda ng sanay sa gawaing bukid. Aba, mukhang masipag ka naman iho. Sa panahon ngayon, bihira na ang ganyan. Teka lang, baka may maisip ako. Tumalikod si Manang Nena sandali at kinuha ang kanyang baso ng tubig bago muling lumapit kay Pablo. Alam mo, malaking kitaan ngayon sa pagiging konduktor.
hindi mo kailangan ng diploma. Basta mabilis ka sa sukli, marunong kang tumawag ng pasahero, at marunong kang sumabit sa jeep kahit umaandar. Kaya mo ba yon? Konduktor po? Sa jeep? Oo, iho. Malaki ang kita niyan araw-araw, lalo na kung masipag ka. May kilala akong jeepney driver. Kapatid ko siya, si Totoy. Madalas siya nagrereklamo na wala siyang konduktor. Kung gusto mo, ire-repair kita sa kanya. Halos kumislap ang mga mata ni Pablo sa narinig. Talaga po, Manang? Ay, maraming salamat po. Kaya ko po yun. Marunong po ako magbilang. Mabilis din po ako at sanay po ako sumabit sa kalabaw. Baka mas madali pa sa jeep. Ay nako, loko ka talaga. Mabuti kung ganon. Teka, tawagan ko si Totoy. Sandali lang ah. Kinuha ni Manang Nena ang lumang cellphone mula sa bulsa ng apron at tinawagan ang kanyang kapatid. Habang naghihintay, pinagmamasdan ni Pablo ang paligid. Ang amoy ng ginisang bawang, ang tunog ng mga kutsarang nagsasalpukan, at ang halakhakan ng mga trabahador na kumakain sa gilid. Ramdam niya ang buhay ng lungsod. Magulo, pero puno ng pag-asa. Totoy, may ire-repair ako sa iyo ah. Baka gusto mo. May bata rito. Mukhang masipag at disente. Kailangan mo pa ba ng konduktor? May mahinang boses na sumagot mula sa kabilang linya. At pagkatapos ng ilang saglit, tumango si Manang Nena habang nakangiti. Oh, ayan iho. Sabi ni Totoy, pwede kang pumasok bukas ng umaga. 5:00 ng madaling araw sa terminal, sa may kanto ng C5. Sabihin mo lang ako ang nagpadala. Maraming salamat po talaga, Manang. Hindi ko po alam kung paano ko kayo mapapasalamatan. Ay nako, wala yon. Ang mahalaga may trabaho ka na. Basta tandaan mo, sa Maynila, kailangan mo magpursige. Huwag kang basta magpapadala sa hirap ha. Opo, Manang. Pangako po, hindi ko sasayang ito. Salamat po talaga. Kahit maliit lang po yan, malaking tulong po sa akin. O sige na, umuwi ka na at magpahinga sa bahay nyo. Maaga ka pa bukas. Lumabas si Pablo sa karinderya na may ngiti sa labi. Habang naglalakad pa uwi sa bahay ng kanyang tiyuhin, lagi niyang sinasabi sa kanyang sarili na kailangan niyang magpursige para maiahon ang kanyang mga magulang sa hirap. Pagdating sa bahay, nadatnan niyang nag-aayos si Tiyo Hinardo ng mga gamit sa sala. Oh, iho, kumusta ang paghahanap mo? May nakuha ka bang trabaho? Opo, Chong. Tinulungan po ako ni Manang na may-ari ng karinderya. May kapatid daw po siyang jeepney driver at kailangan ng konduktor. Pinapunta po ako bukas na madaling araw. Abay, ayos yan ah. Bilis mo naman. Mabuti naman at may nagmagandang loob na tumulong sa'yo. Oo nga po, Chong. Buti na lang po at napadaan ako sa karinderya niya. Kaya bukas, maaga ka ha. 5:00 dapat, nandun ka na. Maghanda ka ng malinis na damit at mag-ingat sa pagsasabit-sabit sa jeep. Hindi biro yan, iho. Pero kung masipag ka, malaki talaga ang kita. Opo, Chong. Gagawin ko po ang lahat. Habang kumakain sila ng hapunan, hindi maitago ni Pablo ang saya at pananabik. Sa wakas, pagkatapos ng ilang araw na pagod at pagkadismaya, may pagkakataon na siyang magsimula. Kinagabihan, bago siya matulog, inayos niya ang damit na isusuot kinabukasan. Simpleng t-shirt, pantalon at tsinelas. Habang nakahiga, tumingin siya sa kisame at napangiti. Bukas, magsisimula na ang bagong buhay ko. Sa gitna ng tahimik na gabi, naramdaman ni Pablo ang tibok ng puso niyang puno ng pag-asa. Hindi man madali, alam niyang ito na ang unang hakbang para maiahon sa hirap ang pamilya niya. Maagang maaga pa lamang ay nagising na si Pablo. Madilim pa ang paligid, ngunit sanay siya sa ganitong oras mula sa probinsya. Tumayo siya mula sa banig na kinahihigaan. Nagsuot ng simpleng t-shirt at pantalon at dahan-dahang lumabas ng kwarto. Tahimik ang bahay ni Tiyo Hinardo. Tanging tunog ng mga kuliglig sa labas
at mahinang ugong ng jeep sa kalsada ang maririnig. Dumiretso siya sa kusina, nagtimpla ng kape at naupo sa lamesa habang pinagmamasdan ang pagliwanag ng langit sa labas ng bintana. Salamat Panginoon sa bagong araw. Sana ho, maging maayos ang simula ko sa trabaho. Habang nilalagok ang mainit na kape, lumabas si Tio Hinardo mula sa kwarto. May suot na lumang t-shirt at short. Halatang bagong gising din. Oh, gising ka na pala iho. Ang aga. O Puchong, sabi po ni Manang, 5:00 dapat. Nasa terminal na po ako. Ayoko pong mahuli. Mabuti yan. Halika, sabay na tayong umalis. May pupuntahan din ako sa may palengke. Daan na rin tayo sa terminal. Agad na tumango si Pablo. Nilagok ang huling lagok ng kape at inayos ang bag. Paglabas nila ng bahay, malamig pa ang simoy ng hangin. Ang mga ilaw sa kalsada ay kumikislap habang unti-unting nagigising ang syudad. Habang naglalakad sila ni Tio Hinardo, ramdam ni Pablo ang kaba sa kanyang dibdib. Ngunit mas nangingibabaw ang pananabik. Sa bawat hakbang, tila mas lumalakas ang tibok ng puso niya. Ito na ang araw na magsisimula ang kanyang bagong buhay. Iho, tandaan mo ang pagiging konduktor. Delikado pero marangal. Huwag kang magpapadala sa mga tukso. At higit sa lahat, huwag kang magpapabaya sa pasahero. O Puchong, gagawin ko po ang lahat na makakaya ko. Hindi ko po sasayangan ang pagkakataon. Pagdating nila sa terminal, nagsisimula palang magdatingan ng mga jeep. Amoy langis, usok at kape sa paligid. Ang mga driver ay nag-aayos ng upuan, naglilinis ng salamin at may ilan pang nag-aalmusal ng pandesal sa tabi. Sa gitna ng terminal, napansin ni Pablo ang isang lalaking nakasombrero. Medyo may edad, nakatayo sa tabi ng jeep na kulay berde at may karatula. Siguro, nandiyan na si Mang Totoy. Sige iho, ako'y mauna na. Balitaan mo ko mamaya ha. O Puchong, salamat po sa paghatid. Lumapit si Pablo sa lalaki habang hawak ang kanyang bag. Nilapitan siya ni Mang Totoy nang mapansin siyang tila may hinahanap. Oh, bata, may kailangan ka ba? Opo. Ako po si Pablo. Pinapunta po ko dito ni Manang na may-ari ng karinderya. Ang kapatid niya po kasi ay jeepney driver. Sabi niya po, naghahanap daw po ng konduktor. Napangiti ang lalaki. Bahagyang natawa habang hinahaplos ang kanyang bigote. Aba, ikaw pala yung sinasabi ni Ate Nena. Ako si Totoy. Ayan yung jeep na hawak ko. Hanap buhay ko to. Buti at pinadala ka agad ng kapatid ko. Madalas niya akong sermonan kasi wala daw akong konduktor. Kaya ako na lang ang tumatawag ng pasahero habang nagmamaneho. Naku, mabuti na lang po at tinulungan ako ni Manang. Gagawin ko po ang lahat. Marunong naman po ako magbilang at mabilis din po ako sa galaw. Aba, ayos yan. Halika na, simulan na natin. Mahaba pang oras, maaga pang biyahe. Subukan mong tumawag ng pasahero para makita ko kung may boses kang pan-terminal. Bahagyang kinabahan si Pablo, pero huminga ng malalim. Lumapit siya sa gilid ng jeep, sumabit sa bakal na hawakan at sumigaw ng buong lakas. Pasig, Guadalupe, sakay na po, may upuan pa. Pasig na, mabilis lang po. Ayos yan malakas ang boses mo. Buo, hindi ka mahihiya. Ganyan ang gusto ko. Sige, pag dumating na ang pasahero, ikaw nang bahala sa sukle at singil Makinig ka sa akin habang nasa biyahe. Oo po Mang Totoy, maraming salamat po sa tiwala. Ilang minuto pa lang ay napuno na agad ang jeep. May mga estudyante, manggagawa at ilang nanay na may dalang bayong. Agad na kumilos si Pablo, nag-aabot ng pamasahe. Sumasabit sa gilid habang tinatawag pa ng dagdag na pasahero. Sa bawat kanto, sumisigaw siya ng buong sigla. Halos hindi alintana ang init at alikabok. Isa pa po dito, Pasig, Guadalupe. Sakay na po, mabilis lang.
Habang umaandar ang jeep, pinagmamasdan ni Mang Totoy ang bagong konduktor niya. Maayos, magalang sa pasahero, at mabilis kumilos. Tuwing may sukli, maingat niya itong iniaabot na may ngiti. Kahit nahaharangan ng hangin at usok, hindi kumukupas ang sigla sa mukha ni Pablo. "O bata, ayos ka. Parang matagal ka ng konduktor." "Sanay lang po sa trabaho sa bukid. Kung kalabaw nga po, kaya kong habulin eh. Jeep pa kaya?" Tumawa si Mang Totoy at napailing. Sa unang araw pa lang, alam na niyang hindi siya nagkamali sa pagpili. Habang tumatakbo ang jeep sa kahabaan ng C5, ramdam ni Pablo ang simoy ng hangin na humahampas sa kanyang muka. Ang kaba at takot na naramdaman niya kahapon ay napalitan ng tiwala at saya. Sa bawat biyahe nila, may mga pagkakataong muntik na siyang mahulog sa jeep dahil sa biglang preno. Ngunit mabilis niyang nasasalo ang sarili. May ilang pasaherong nagagalit kapag kulang ang sukli. Ngunit maayos niyang ipinapaliwanag at humihingi ng paumanhin. Hindi nagtagal, nasanay siya sa takbo ng lungsod, sa sigawan, sa bilis ng oras, at sa pawis na tumatagaktak sa kanyang noo. "Taba Pablo, ayos ka palang kasama ah. Bihira ng masipag na bata ngayon. Gusto mo, araw-araw ka na sa akin. Sa akin ka na magkonduktor." "Talaga po Mang Totoy? Salamat po. Pangako po, hindi ko po kayo bibiguin." "Dako, ayos lang yon. Basta huwag mo kong iiwanan kapag marami tayong pasahero ah." "Hindi po Mang Totoy. Kahit hanggang gabi po, kakayanin ko." Pagsapit ng tanghali, huminto sila sa isang karinderya upang kumain. Pinakilala ni Mang Totoy si Pablo sa iba pang mga driver at konduktor. Magkakasamang kumain ng adobong baboy at kanin sa dahon habang nagtatawanan. "Oh, Totoy, may bago ka na palang kasama ah. Pang-ilan mo ng konduktor yan ah?" "Ay, Mang Romy, iba po to. Mas bata at siguradong hindi reklamador." "Ah, marami ka na po pala naging konduktor?" "Ah, oo. Mga reklamador yun. Akala mo kung sino mag-demand. Daig pa ang driver, konduktor lang naman." "Ay, demanding po pala." "Oo, ayoko sa mga taong reklamador. Kung ano lang kaya kong ibigay, yun lang." Pagkatapos kumain, bumalik sila sa terminal upang ipagpatuloy ang biyahe. Ang buong hapon ay ginugol nila sa paghahatid sundo ng pasahero. Sa bawat takbo ng jeep, pakiramdam ni Pablo ay isa siyang bahagi ng buhay ng lungsod. Ang simpleng konduktor na may malalaking pangarap. Nang lumubog na ang araw, huminto na sila sa terminal. Pagod si Pablo, pero may ngiti sa labi. Inabot ni Mang Totoy ang kanyang bayad. Isang maayos na bahagi mula sa kinita nila sa buong araw. "Oh, heto Pablo, itong parte mo." Nagulat si Pablo nang makita ang perang iniabot ni Mang Totoy. 50 pesos. Akala niya may pagkakamali dahil buong araw siyang sumabit, sumigaw at naghatid ng mga pasahero nang tila wala siyang pahinga. Nang kumuha siya ng lakas ng loob para magsabi, hindi siya tinuldukan ng pag-unawa. Sinalubong siya ng pangmamaliit. Mang Totoy, 50 lang po to?" "Oo, magkano bang gusto mo? Akala mo, ako nagbabayad ng ginto? 50 lang at dapat magpasalamat ka pa." Ang boses ni Totoy ay malamig at mapanuri. May pinong panunuya na parang karayom na tumutusok. Hindi siya nagbigay ng paliwanag o paumanhin. Sa halip, para bang sinusuklian niya ang buong araw ng pagod ni Pablo sa pagmamaliit. "Pero Mang Totoy, marami po kami ngayong pasahero. Akala ko po malaking kita." "Teka nga, sa tingin mo ba, dinadaya kita ha?" Bawat salita ni Totoy ay parang suntok. Hindi lang pagsagot, panunukso at pagpapaubayan ng kapangyarihan. Tumayo siya ng buong taas ng dibdib. Tinitingnan si Pablo mula sa taas, pababa. At kitang-kita ang pagnanasang ipaalam sa bagong konduktor
kung sino ang mas may otoridad. Ipapaalala ko lang sa'yo na konduktor ka lang, kaya wala kang karapatan na magreklamo sa kung anong ibibigay ko sa'yo. Dahil ako ang driver dito. Reklamador. Kabago-bago mo pa lang dito eh. Ito na nga lang ang trabahong kaya mong pasukin. Nagre-reklamo ka pa. Pasalamat ka nga, tinanggap pa kita eh. Nagpapasalamat naman po ko sa inyo. Pasensya na po. Sige na, umalis ka na. Kung ayaw mo nang bumalik, bahala ka. Napapalingon ang ilang driver at konduktor. Ang ilan ay ngumisi lang. Ang iba ay umiwas sa tingin. Sanay na sila sa ganitong panlalait ni Totoy sa mga naging konduktor niya. Pero para kay Pablo, kakaiba ang sakit na mga salitang yon. Grabe kasi ang pangmamaliit sa kanya ng driver na si Totoy. Umuwi ng may mabigat na dibdib si Pablo sa bahay ng kanyang tiyo Hinardo. Habang naglalakad siya pa uwi, bitbit niya pa rin ang pait ng pagkadismaya at ang hapdi ng ginawang pandaraya sa kanya ni Mang Totoy. Sa isip niya, buong araw siyang sumabit. Sumigaw, pero 50 pesos lang ang napala niya. Pinipigil niya ang sarili. Baka madala siya ng galit. Ngunit sa bawat hakbang, parang mas lumalim ang kirot ng pagiging maliit sa paningin ng iba. Parang mas lumalim ang kirot ng pagiging maliit sa paningin ng iba. Pagdating niya sa tapat ng bahay, napahinto siya. Sa gilid ng kalsada, may nakaparadang mamahaling kotse. Kulay itim, makintab, at halatang bagong modelo. Hindi niya yun nakita noon kahit minsan. Nagkamot siya ng ulo. Nag-isip kung may bisita ba ang tiyuhin. Pagbukas niya ng pinto, nabulaga siya. Nandoon sa sala, nakaupo ang kanyang mga magulang, sina Ruben at Aling Rosa, na halatang galing pa ng probinsya. Sa tapat nila, nakaupo ang isang matanda, ngunit halatang mayaman. Naka-Amerikana, may mamahaling relos at ang tindig ay parang sanay utusan ng mga tao. Ang katabi nito ay isang driver na tahimik lang sa sulok. Tay, Nay, Pablo anak, buti nandito ka na. Anong ginagawa niyo dito? Tsaka, sino po siya? Lumingon sa kanya ang matandang lalaki. Matalim ang mga mata, ngunit puno ng emosyon. Dahan-dahan itong tumayo. Parang hirap pigilan ang kaba sa dibdib. Pablo, anak ko. Ha? Anong anak? Sino po kayo? Napatingin siya sa mga magulang niya. Nakayuko pa rin ang mga ito. Tila nahihiya o takot magsalita. Umupo si Pablo. Unti-unting binabalot ng kaba at kalituhan ng dibdib niya. Pablo anak, patawarin mo kami. Hindi namin sinadya. Matagal na namin gustong sabihin sa'yo. Pero natakot kami. Ano pong ibig niyong sabihin, Tay? Anak, hindi ka namin tunay na anak. Parang biglang huminto ang mundo ni Pablo. Lahat ng pagod, gutom at sakit na inipon niya mula sa pagiging konduktor ay biglang nawala. Napalitan ng kalituhan. Hindi niyo ko tunay na anak? Hindi anak. Napulot ka namin noon sa sakahan. Mga 15 taon nang nakalipas. Umiiyak ka. Nakabalot sa kumot na mamahalin. May kasamang kwintas na may pangalan na Pablo. Yun ang pinangalan namin sa'yo. Hindi namin alam kung kanino ka galing. Pero minahal ka namin na parang tunay naming anak. Napahawak si Pablo sa dibdib niya. Pakiramdam niya ay nabura ang lahat ng kilala niyang totoo. Sa kabila ng lahat ng hirap at sakripisyo, sa lahat ng panahong pinangarap niyang maiaho ng pamilya niya, bigla na lang niyang maririnig na hindi pala niya dugo ang mga ito. Bakit? Ngayon niyo lang sinabi. Anak, lumapit sa amin si Don Gregorio. Siya ang totoong ama mo. Siyang may-ari ng kumpanyang Gregorio Transport Holdings. Matagal ka na niyang hinahanap. Anak, patawarin mo ko.
Noon, may nangyaring gulo sa pamilya namin. Naagaw ka sa akin ng mga tauhan ng kaaway ko. Akala ko na wala ka na habang buhay. Pero nang may nagsumbong na may batang napulot sa probinsya ng Nueva Ecija, binusundan ko agad. At ayun, ikaw pala yun. Lumapit si Don Gregorio at biglang niyakap si Pablo. Mahigpit, parang isang amang sabik sa anak na matagal na niyang hinanap. Ramdam ni Pablo ang panginginig ng kamay ng matanda, pati ang luha na bumabagsak sa balikat niya. Anak, patawarin mo ako. Sana hindi ka nahirapan. Sana hindi mo naranasan ang ganitong buhay. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Tumayo siya at umiwas ng tingin sa lahat. Ang mga mata niya ay puno ng luha. Pero hindi niya alam kung dahil sa tuwa o sa galit. Lumabas siya ng bahay. Naglakad sa kalye. Bit-bit ang katotohanan, parang bumaliktad ang buong mundo niya. Sa mga sumunod na araw, hindi siya sinukuan ni Don Gregorio. Araw-araw pinapadalhan siya ng pagkain, damit at pera. Dumadalaw ito sa bahay ng tiyuhin at pilit na kinakausap siya. Pero laging tahimik si Pablo. Hanggang isang araw, kinausap niya ito ng mahinahon. Kung gusto niyo po akong tulungan, hindi ko kailangan ng luho. Pero kung pwede, bigyan niyo po ako ng negosyo. Hindi para sa akin, kundi para sa mga magulang kong nagpalaki sa akin. Oo naman anak, kahit anong gusto mo, ibibigay ko. Pangako anak. At mula noon, nagsimula ang bagong yugto ng buhay ni Pablo. Sa tulong ni Don Gregorio, binigyan siya ng puhunan, isang kumpanyang pamamasada ng jeep. Maliit lang noong una, pero dahil sa sipag at disiplina ni Pablo, lumago ito. Pinag-aral niya ang mga kapatid ng kanyang amang umampun sa kanya. Pinagawa ang bahay ng tiyuhin at pinatayo ang sariling opisina. Sa loob lang ng isang taon, si Pablo ay naging operator na ng 100 jeepney sa buong Maynila. Mula sa pagiging konduktor na sinigawan, nilait at dinaya, ngayon ay siya na ang pinakagalang na may-ari ng transport company sa lugar nila. Hanggang isang araw, habang nag-i-inspeksyon siya sa terminal, may lumapit na pamilyar na muka. Si Totoy, ang dati niyang driver. Marumi ang damit, may edad na at halatang pagod. Nang makita siya, napatigil ito, tila hindi makapaniwala. Pablo? Ikaw ba yan? Oo po, Mang Totoy. Ako nga po. Patawarin mo ako, Pablo. Mali ako noon. Hindi ko alam na ganito ka. Hindi ko alam na kaya mong umasenso ng ganito. Dinaya kita noon. Minaliit pa kita. Wala na po yun, Mang Totoy. Kalimutan na natin yun. Iba ka na talaga ngayon, Pablo. Iba ka na. Mayaman ka na. Pero nananatiling mababa ang loob mo. Sana ikaw rin po matutong magpakumbaba. Hindi dahil konduktor lang, mamaliitin mo na at dadayain mo pa. Pasensya ka na talaga, Pablo. Sana mapatawad mo ako. Matagal na po kitang pinatawad. Sa araw na yon, tumingin si Pablo sa paligid ng terminal na dati kalsadang nilalakaran niya. Bit-bit ang pagod at pangarap. Ngayon, sa bawat jeep na umaalis, sa bawat konduktor na sumisigaw ng Pasig, Guadalupe, naririnig niya ang kanyang pinagmulan. Si Pablo na dating konduktor na dinaya sa kita, ngayon ay may-ari na ng 100 jeep sa buong Maynila. Sa bawat busina ng mga jeep na bumabagtas sa kalsada, naririnig ang kwento ng isang taong, minsang minamaliit, ay isa ng milyonaryo. At hanggang dito na lang ang magandang istorya nating ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!